Minsan sa ating buhay, hindi natin napapansin ang mas mahalaga na dapat nating pagtuunan ng pansin ng mga bagay na madalas nating nakakalimutan. Lalo na pagkatapos dumalo sa misa, sa halip na magbunga ng tunay na pagbabalik loob, minsan nagiging kabaliktaran pa. Imbes na maging matino, mas lalo pa tayong gumagawa ng kasalanan. Kaya naman ngayong linggo, ipinaalalahanan tayo ng ating mga pagbasa, lalo tigit ng ating ebanghelyo. Magbalik loob tayo, talikdan at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Noong nakaraang linggo, narinig natin ang pag-asa, ang siyang dahilan kung bakit tayo patuloy na lumalaban sa buhay. Pag-asa ang nag-udyok sa atin upang magpatuloy kung ano ang mayroon tayo sa gitna ng kahirapan. At ito rin ang nagpapalakas sa atin, lalo tigit sa ating pananampalataya. Ngayon naman, ipinapaalala sa atin na magbalik loob sa Diyos at huwag harangin ang daan ng Mesiyas. Ang daan ni Jesus ay inihanda ni Juan Bautista sa ilang. Siya ay nagbinyag gamit ang tubig, at ang tubig na ito ay nagsisimbolo ng kalinisan at pagbabalik loob. Para kay Juan Bautista, ang tubig ay tanda ng pagsisisi at ng karanasan natin ng pagbabago. Aniya, may isang paparating na higit sa akin at siya'y magbinyag sa pamamagitan ng tubig, apoy at espiritu. At siya nga ay ang ating Panginoong Jesus, ang ating Emmanuel. Ang pagbibinyag ng ating Panginoon ay isang binyag na tunay na paglilinis mula sa kasalanan. Ayon kay San Agustin, si Juan ay tinig na naghanda ng daan para sa salita. Ang daan o ang tinig ay naglalaho, ngunit ang salita ay nananatili. Brothers and sisters, the readings today invite us to reflect of three things. First, our life is pointed towards Christ. Ang buhay natin ay dapat palaging nakatuon kay Jesus. John teaches us that when Jesus walks by, He points His disciples towards Christ. John clearly clarifies or identifies himself as not the Messiah. Alam niya na ang tanging mission niya lamang ay magpakilala to the one who is more powerful than him. And that is Christ, the Savior and the Messiah. Kaya mga kapatid, we can learn from the John the Baptist to point our words, actions, or even our lives towards Christ. Pangalawa, our life is a journey. Ang buhay natin ay isang paglalakbay. And we are called to prepare the way of the Lord. Sa buhay marami tayong buhol-buhol at bakubakong daan na dapat nating ayusin. Maaring ito ang nagpapahirap sa atin, lalo tigit sa mga yugto ng ating buhay. Ngunit kung tayo ay aasa sa biyaya ng Diyos, hindi tayo kukulangin sa mga kinakailangan para magpatuloy sa buhay. Tulad ni Juan Bautista, tayo rin ay tinatawag na maging tagapagpauna ng Panginoon or forerunner of Christ. Siya ang gumagabay sa atin patungo kay Kristo, na nagbubukas ng pintuan ng kaligtasan para sa atin. Kaya habang tayo ay naglalakbay sa bundok ng buhay, kailangan nating maglakad ng tuwid. Minsan tayo ay nagkakamali dahil mahilig tayo sa mga shortcut, sa mga palikulikong daan. Ngunit ang tunay na daan ay bayad na, lalo nang ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay sa dambana ng krus. Kaya't ang tanging hiling sa atin ay paglingkuran siya ng may pusong buo at hindi nahahati. Pangatlo, our life is directed towards humility. When Jesus announces the coming of Jesus, He was convinced that He is not the control of everything. He did not say that He has all the answers, but rather He humbled Himself for Christ. Alam niyo mga kapatid, iilan ba sa atin ang nababalisa dahil iniisip natin na tayo ang mas makapangyarihan kaysa iba? Minsan hindi natin ito namamalayan. Ngunit madalas,
ang ating pagkabalisa ay naging dahilan ng kawalang pananampalataya. Kawalan ng tiwala sa biyaya ng Diyos, sapagkat napupuno tayo ng ating sarili. Ibig sabihin, tayo ay nagiging hambog o mapagmataas. At sa ganitong pag-iisip, naniniwala tayo na hindi natin kailangan ang intervensyon ng Diyos or the divine intervention. Ngunit ngayon, mga kapatid, matuto tayo mula kay Juan Bautista. Kilalanin natin ang ating mga kahinaan, ang mga limitasyon ng ating buhay, upang maisakatuparan ang gustuhan o kalooban ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang mga limitasyon ni Juan upang maisakatuparan ang kanyang plano. Sa atin madalas ay ipinagbabawalang bahala natin ang biyayang Diyos. Kaya't laging maging mapagkumbaba, sapagkat ang Diyos ay tumitingin sa puso at sa mabubuting hangarin, hindi sa panlabas na anyo o mga bagay na nakikita ng tao. It is always our intention or the purity of our hearts and the purity of our intentions. Kaya mga kapatid, hindi madali ang hinihingi sa atin ng ating mga pagpasa. Ang ganap na pagtatakwil sa kasalanan at sa anumang umahadlang upang makita natin ang liwanag ni Kristo. Kaya ngayong Adbyento, ito ay nagpapaalala sa atin ang kahalagahan ng Pasko sa ating buhay. Lalo nating maunawaan ang tunay na diwa nito. Bago ito sumapit, kailangan nating ihanda ang daan ng ating Panginoong Hesus upang lahat tayo ay maging karapat-dapat na tawaging kanyang mga anak o tagasunod. Sa paghahanda ng daraanan ni Kristo, tayo ay dapat makitungo ng maayos sa isa't isa, tulad ng pagtanggap sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ang Adbyento ay isang paglalakbay na nangangailangan ng paglilinis mula sa ating kasalanan, ang pagtatanggal ng lahat ng mantsa sa ating pagkatao, kahit pa ito ay nangangahulugan ng pagtalikod sa mga nakasanayan o sa mga bagay na minsan nagbibigay sa atin ng saya. Ang pinakamahalaga, handa ang ating puso na salubungin ang ating Panginoon ngayong Kapaskuhan.